The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Morning, evening, wherever you are, it's a Sunday. And alam nyo naman, pag Sunday, meron tayong parating regular tayong vlog, no? And ito yung ating purpose naman, purpose na ng Business Mentor Talks sa Manila Times ay makapaghatid, no, ng kaalaman, information, and inspiration as well. So today, meron tayong pag-uusapan at ito yung pag-uusapan natin, health is wealth. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng kalusugan sa entrepreneur or hindi lang sa entrepreneur, para sa the whole population? Ito yung tinatawag nating nakikita nyo na ba maraming dialysis center? Or kung ikaw ay merong problema sa diabetes, nako, yan po ay another problem naman natin. At ang magbibigay sa atin ay isang batang-bata, no? Na yan nakilala ko sa PCCI Quezon City. Member po siya ng PCCI Quezon City chapter. So let's introduce no other than the ever-smiling Dr. Rainier Neri Moson. Doc, kamusta po? Magandang hapon po. Magandang hapon. Hindi nakikita yung kamay ko. Yeah, nakikita ka. Okay. Ayan so po. Anyway, kamusta ba ang ating kalusugan, kalagayan ng kalusugan ngayon sa ating bansa? Okay? Actually po, natuwa po ako natutuwa po ako sa introduction nyo because naniniwala po ako na talagang health is wealth. And pag sinabi nating health, hindi lang po ito ay covered ay physical. It covers also emotional and spiritual. So because before this vlog po, nag-usap tayo about diabetes, but as of now po, sana tututukan din natin yung emotional side ng mga tao. Ang daming stress po. Ang daming stress ngayon, no? Ang daming pong stress ngayon, and I feel na dahil sa stress, nag-stress eating, ang dami, lagi tayo nanonood ng mga social media, ang daming mga bagong pagkain, kung ano-anong hinahalo. So, just to share with you po, ang nakakalungkot po really ngayon is bukod sa tumataas ang level ng anxiety, numbers ng mga tao may anxiety and depression, dumadami rin po ang kaso ng mga diabetic people. No? At pang mas nakaka-worry dito, yung mga mas bumabata po yung mga kaso natin. Kaya naman po, hindi tayo magtataka, nagsusulputan ng maraming dialysis center, no? At alam po natin ngayon, no, previously last year tinaas ang ng PhilHealth ang number of sessions na covered nila. And this month, just this month, they increase even the coverage ng binibigay nila na subsidy sa mga pasyente sa bawat session po ng pasyenteng nagda-dialysis. So technically po, pero Doc, maputol kita. Nung araw pag sinabing may diabetes ka, pang sakit na raw yan ng mayaman. Opo. Totoo ba yan? I mean, para sinabi ngayon ng araw, pare, meron akong diabetes, yaman mo siguro, no? Totoo ba yun? Bakit ba tayo napunta doon sa ganung, is it a myth or is it a reality? Actually po, naabutan ko po yan ng mga bata po ako. Ang alam ko lang na may diabetes ay mga mayayaman. Pero because of the changes, I think this is because of the digitalization. People are more exposed to different kind of food. And Filipino usually are there. We are very foodie. Very curious tayo. So ano yung bago? Titikman natin, no? Pupuntahan natin. Kaya nga recently, yung mga pagkain na nakikita nyo, Anli Taba, Anli
Kung ano-ano, nakaka-stress. Ako, as a doctor, na-stress ako. But, dahil doon, no, feeling ko po, dahil sa pagkain ng mga hindi healthy na mga Filipino at sobrang pagkain po, plus walang exercise, dahil puro nakaupo tayo at nood tayo ng mga Netflix ba yan or kung ano-ano mga pinapanood, talaga pong yung mga sobrang asukal, nagkukos po sa atin yan ng diabetes. So, ngayon po, mapamatanda or yung mga, ang dami na pong murang pagkain, di ba po? So, kahit hindi po mayaman, talagang magkakaroon po talaga ng diabetes at even yung mga bata. Pero bakit yung ganon? Yung mga iba kasi nasa mindset Hindi, bata ka pa. Sige, lubusin mo yan. Kumain ka ng kumain habang bata. Or yung iba, sasabihin naman, di bali may gamot. O nandiyan si doktor. Diba? Sinasabi rin po sa akin ng magulang ko yan. Ang pinakamahirap na pasyente actually ang mga magulang at mga kamag-anak kasi lagi nila sasabihin, kaya nga ako nagpaaral ng doktor. Pero sabi ko nga po, hindi tayo Diyos, no? Ang ating katawan ay may hangganan. So, pwede po tayong kumain, sige, no? Yung bata pwede po kumain, pero lahat po ng katawan natin kasi meron po yan laging level ng irreversibility. Kapag merong something na damage, ang katawan natin maganda, kaya niya mag-regenerate po, no? Pero habang nagkakaedad po tayo, yung regenerative capacity po ng ating mga cells ay bumababa din. Pero sa bata po, kung ibabalik po natin sa tanong, yung bata po, kahit po mataas ang regenerative capacity, pag na-reach niya yung threshold ng certain organ, tas masisira yun, talagang magiging affected din po. So hindi po din tama na bata ka pa, go lang, kain lang ng kain, no? Pinakamaganda po, sa pagkabata pa lang, magsimula na yung good habit. Kasi yan po yung madadala Yung mga pa-comfort food, bata pa lang kayo, stress kayo bata, ito yung kinakain nyo, nagchichicharan tayo, nag-street food tayo, hanggang pagtanda, nadala na po yung mga ganyang, nadala ganyan pong lifestyle. Kumbaga may mga cheat day, you know. Yes mga, po, yes. Ano man tawag sila, naririnig ko yan. Wala, cheat day ko ngayon. Problema meron ka rin bang cheat day sa ospital? Exactly yung mga ganon. At saka, sir, kapag nag-cheat day naman sila, grabe naman yung cheat day na, sana man lang kahit tikim lang, di ba po, yung cheat day. Para lang maranasan yung lasa ba, ano lang yung palet. Pero grabe, isang bandehado ang minsan na chini-cheat day. Napakasama po sa health. Pero ito, Doc, paano yan? Dumadami ang ating dialysis center. Dati nung araw nabibilang ko yan sa kamay. Exactly. Opo. Okay. Bakit gano'n? Para bang kahit magbiyahe ka ng north to south, mga probinsya, along the highway, may makikita kang dialysis center. Meron nga tayong kaibigan na mentor, no, na yun, hindi lang nakapag-dialysis na isang beses, wala, nadali, namatay siya. And yet, ang galing niya, no? Kumbaga, life really is important. So, bakit ba dumadami ang dialysis? Ano ba ang nagiging, ito ba ay isang sign na, magandang negosyo, pero hindi naman maganda sa, kumbaga, sa pananaw mo as doktor, di ba? Opo. So ako, hati po ang personality ko dito. Kasi po unang-una, nakakalungkot na dumadami po ang cases. Dati po, katulad po yung sabi nyo, no? Dati po ang dialysis sa ospital lang po ito ginagawa. Ngayon, sisili na po kaya ng mga ospital, no? Sa kanila kasi puno na, there's really a demand na mag-create ng standalone na mga dialysis centers po natin. Kaya kung makikita nyo, bawat city meron yan at minsan pa nga po, bukod sa dialysis sa ospital at stand-alone na dialysis, kulang pa din. Kasi approximately po, according sa ating statistics, 10% of population ay nagda-dialysis. So isipin nyo na lang po, kahit sa Quezon City, kahit napakadaming dialysis center, kukulangin pa din kasi ang laki ng population po natin sa Quezon City. Kaya po, di ba po, kami, kaka-share ko lang po sa inyo, kakabukas lang po ng aming dialysis center sa Quezon Hub. Kasi nga po, yung aming first dialysis center na located sa Viluna, sa Clearbridge Medical Philippines po, ay puno na. At third shift na po kami inaabot na po kami ng gabi doon. So, ganun po. Third shift? Teka, third shift. Para kang call center niyan. Meron kang night shift. No? May grave shift. May graveyard. Graveyard po na shift. Pero
Pero Doc, ano ba nangyayari talaga sa dialysis? Ako hindi naman ako nagda-dialysis. Tell us, ano ba yung nagiging gaano katagal, anong ginagawa, at saan ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Saan ba tinuturok yan? Whatever. Oo. So, siguro po, ang pinakamaganda po ay magsisimula po tayo kung bakit po ba tayo nagda-dialysis. So, ang dialysis po ay parang automated machine na katumbas po ng function na ating kidney. Ang ating kidneys po kasi, sila po ay nagsalang ng sobrang tubig, sila rin po ang nagsasalang ng mga toxin. Yung mga kinakain po natin, kapag napoprocess po sila, nagkikreate po tayo ng mga toxins po, na mga lason sa katawan na kailangan pong ilabas. So, ang nag-filter po niyan ng mga toxin na yan, liver at kidneys. So, ang pangatlo pong function ng kidney po ay paggawa ng pula ng dugo. So, ang function po na ginagampanan ng dialysis machine rather po is sinasala niya po or kinukuha niya yung mga sobrang tubig. Kasi ba, kita niyo naman po, ibang pasyente natin na nagda-dialysis po manas. Kasi hindi po gumagana ang kidney, hindi po sila nakakaihi. Hindi po sila umiihi. Yung iba po umiihi sila, no, pero hindi po sapat. So, nangyayari, ang tubig po ay naiipon sa katawan at babagsak po yan sa part ng paa because of the gravity. So, makikita nating manas. Pangalawa po, sila po ang dialysis machine po ang nagsasala ng mga lason sa katawan. So ngayon, ang ginagawa po, tinutusok po sa arteries po, no, sa blood vessels at vein, at para pong instead na dumaan sa kidneys, dadaan po sa dialysis machine. So ang gagawin po ng dialysis machine, hihigupin yung mga sobrang tubig, excess water, and then habang nagpapas po siya dun sa machine, nililinis niya, pinifilter niya po. So ganun po ang dialysis. So kaya po hindi tayo magugulat na kapag hindi po na dialysis ay pwede pong mag-cause ng pagkamatay ng pasyente kung hindi nadadialysis ng tama. Kasi nga po, ang kidneys naman po natin, 24 hours, 365 days yan na gumagana. Ang dialysis po, di ba? Ano lang po yan, 2 to 4 hours po yan kada session na nakaupo ang pasyente po doon sa dialysis chair. So, ganyan po ang every shift, 4 hours pong lilinisin. Yan ba ay, Doc, parang, kumbaga, forever na yan pag nag-dialysis ka, or kumbaga, pwede pa namang tumigil at hindi na matuloy yung mga dialysis? May pag-aasa pa ba yan? Depende po sa kaso po, kasi meron pong mga kaso na nag-dialysis lang po sila temporarily habang naghahanap po sila ng mag-donate po ng pang-kidney transplant. Kasi after naman po noon, kapag nabigyan na po sila ng bagong kidney, hindi na po sila kailangan mag-dialysis. At meron din pong mga dinadialysis na because of mga acute or parang biglaang rason, na because of siguro nagkaroon ng toxin na kailangan ilabas lang at di naman sira talaga ang kidney. So yun din po yung isa sa mga rason kung bakit po dinadialysis. Oo. Pero more of our cases po ay irreversible po, mga stage 5 na po yung sa dialysis centers po natin. So pag ikaw ba yung nag-dialysis, that cuts down your activity. Yes po, kasi technically kapag hindi na ilalabas ang lason sa katawan, medyo mahina po talaga ang natin. Medyo mahina ang katawan natin at medyo sa totoo lang kapag problematic po or hindi gumagana ang kidneys natin, alam natin connected siya sa puso, connected siya sa ibang parts ng ating internal organ. So talaga pong affected po ang quality of life. Wow. So ako tinitignan ko from the point of view of being an entrepreneur, kumbaga, kung ikaw ay isang entrepreneur at lahat ay nakasalalay sa iyo, ang direksyon, at you never know when life will collect, sabi nga natin, mga ngulekta na yan ng mga atraso mo, di ba? So, how this is really going to be affecting the business, di ba? Unless mahusay yung pagkaka-organize ng negosyo niya. Opo. Actually po, pagpapatayo po ng dialysis, medyo siya talaga, medyo very challenging because you will be faced by a lot of guidelines and regulations that you have to follow. Hindi po kayo basta-basta pwede magtayo ng dialysis because nang basta-basta na parang magpe-permit lang, hindi. So, you'll ask for permission to construct first from DOH. Papakita nyo yung design nyo kasi meron po silang guideline dyan. But before
you actually put up a design, you need to check for location. So, DOH will ask you about the feasibility study ng location, and then they will be asking you, kasi po, hindi rin naman po maganda sa business perspective side na hahanap lang kayo ng location tapos hindi nyo aaralin ilan ba ang population doon, ilan ba ang nagda-dialysis doon. Pero Doc, ang marami bang talagang nare-regulate ba natin yung mga dialysis center na yan? Kasi baka mamaya may mga, alam mo na, hindi mo naman masabi, baka naman hindi karapat-dapat yung mga fly-by-night. Meron ba nun? Or talagang na-monitor yan ng Department of Health natin? So actually po, just to share with you, they're very, very strict. DOH has been doing a very good job in monitoring. Minsan po magugulat na lang kayo, meron ng DOH agent na DOH officer na mag-check. Surprise inspection. And they usually do it once a year. Tapos meron pa po minsan mapadalaw na may mag-check ng kung sinusunod nyo yung mga regulation na ipinasa nyo at kung totoo yung mga ipinasa. So, strict po talaga ang DOH dyan. Oo, kasi merong subsidy ng gobyerno yan, hindi ba? Correct po, may subsidy. Pero ang isang, pagtatayo ng dialysis, medyo talagang medyo dadaan ka sa butas ng karayom. Pero ang effect kasi sa entrepreneur kasi, pag tinamaan siya ng magdadialysis na siya, alam mo, yung negosyo niya talagang maapektuhan, hindi ba? Opo. I mean, yun po yung mahirap, no? Alam naman po natin kapag tayo po ay entrepreneur, kailangan talaga body, mind, and soul natin ay aligned. Pag ang isa dyan ay sugatan po, napakahirap. Di ba po, kahit nga po yung typical lang na tumaas ang BP natin or may masakit sa atin, masakit ang tiyan or masama ang pakiramdam, napakahirap na pong mag-decide. Di ba po, affected ang intellectual natin, intellectual part. So, kaya po ang lagi ko sinasabi sa mga mini-mentor ko din po ng mga young entrepreneurs, you have to balance your body, mind, and soul. Kaya lahat po sila, binabanding ko rin po, takbo kami sa UP. Meron kaming running session every Wednesday. Very meron good. Kaming meron po kaming coach na kinukuha to train us to also maintain the physical. Because naniniwala po talaga ako kasi like na-share ko po sa inyo, Sir Boots, no, ako po rin ay isang life coach. At naniniwala ko yung alignment talaga. Kasi kapag nakuha mo yung alignment na yan at na-enjoy mo yung buhay mo, kusa na lang pong papasok yung pera because you're pursuing your purpose. But you cannot pursue your purpose if your physical body cannot keep up. So kailangan po talaga healthy po tayo. Kaya po nag-uuso ngayon. Hindi lang entrepreneurs. I mean everybody whether you're a celebrity, regardless, lalo na kung teacher ka. Yes, okay, kung teacher ka, imagine mo kung ang income stream mo ay dependent lang sa iyo at yung asawa mo or pamilya mo ay dependent sa iyo or OFW ka, nasa overseas ka, hirap nun. Nagpabaya ka sa health mo, kahit sabi mo may medical benefits ka, baka umuwi ka na. Correct po. Patay na yung negosyo, di ba? I mean, kumbaga lahat talagang salimuot, magkakakonek-konek, Opo. Walang remedyo kung hindi talaga may discipline. Pero ito pa itong diabetes naman na ito, isa pa rin nako. Ang dami nating mga negosyo ngayon na mga nakita ko ba? Dahil mga sugar-free ice cream, sugar-free cake. Ako'y nagugulat, mga cake sugar-free. Nagdagsaan ngayon yung mga mga plant-based na sugar. Bakit ba? Ano ba talaga ang mga bata pa may mga diabetes na? As early as 10 years old, may mga diabetes na sila. Siguro po yung mga namamanang diabetes. Pero ngayon po meron po ako nakikita na ang mga sugar nila matataas, mga 20s pa lang po sila. Yung 20s po natin, alam natin po kasarsagan po yan ng ating metabolism tsaka yung ating mga activities, prime years po natin yan. So dapat hindi tayo, it's just, for me, ang interpretation ko po dyan, sobra ang intake po talaga ng sugar, no? Because naglipa na ang mga, wala po naman tayong against sa mga
kasamahan po natin na may mga milk tea business and all. Because at the end of the day, it's the person who will decide. Kasi pwede namang uminom ka ng maraming milk tea, but you have to be responsible sa body mo. I-exercise mo yung calories na in-intake mo. Tsaka may mga percentage of sugar. I mean, they can do what, 10%, 20%. Correct. Di ba? Pero yung importante, nakakatakot yung diabetes eh. Kasi ilan may mga stages ba ng diabetes? Actually Oo. Actually po, kung alam nyo na meron kayong lahi ng diabetes, mapa type 1 or type 2, dapat po nag-iingat na talaga. Kasi even type 2 ngayon, pwede pong maipasa siya sa anak. No? Wow. Kunyari po, ang pasyente na, kasi di ba po ang type 1, alam natin yan ay genetics, no? May problema po tayo sa ating auto-antibodies. Kumbaga, meron po tayong part ng katawan natin, di niya na-recognize yung cells, sinisira niya yung mga cells na pancreas, yung nagke-create po ng insulin. Insulin is very important po sa sugar regulation. So ngayon, that one, alam po natin na ito ay namamana. Yung type 2, ngayon po may mga data na tayo na for example, wala po tayo sa lahi natin, tapos tayo po ay nagpasaway when it comes to ating sugar intake, tapos wala less physical activity. In short, nagka-diabetes, tapos nagbuntis. So pwede pong maipasa sa supling, sa magiging anak. So in short, dumadami po talaga kasi nga number one factor po natin diyan is yung food. Number two factor po natin diyan is physical activity, and third factor na kailangan din natin tutukan is stress. Kasama po stress. Kasi po stress. Yung stress na yan, Doc, halos 24 hours, 7 days a week. We live with the stress, you know. Yun nga po Na-stress ka sa pag nagbasa ka ng dyaryo, or nanood ka ng 6 o'clock news, or nanood ka ng mga TikTok na mga fake news. Correct po. Totoo, nakaka-stress po. Di ba? Or may maritesan. Naku, yung mga marites. Nakaka-stress din yan, di ba? Opo. Alam niyo, Sir Boots, what technique ang ginawa ko dyan? I let go of the negative things. Like for example, meron tayong mga napapanood na parang nag-aawayan sa 'di ba? Gustong-gusto ng Pilipino yung mga nag-aaway sa inaano ko agad 'yan. Hindi ko 'yan pinapanood kasi alam kong gusto ng katawan ko 'yan kasi 'di ba, Filipino culture, gusto mo updated ka, pero ako sabi ko walang maitutulong sa mas stress lang ako. At yung stress kasi, Sir Boots, kapag kapag stress ka, nagre-release tayo ng tinatawag na cortisol. Ito ay nagko-cause ng hindi magandang sugar level sa ating katawan. Plus, ang BP natin tumataas. Nag-i-spike pala. Opo. Kasi nga, kala niya stress, kala niya merong threat. So, ang gagawin niya, yung mga nakastore na sugar, ilalabas niya ngayon sa dugo. So, tataas po ang level ng sugar sa ating dugo. Patay kang bata ka. So, ganun po yung effect niya talaga. Yun yung first effect niya. Second effect, tataas ang BP. Third effect, para lang mapakal makakain ng mga comfort food. Yan ang indirect na effect. So yan po mga yan ang effect. Kakain muna ng mga tsokolate. Okay? Yes, ako din. Inom muna ng mga 1 litrong soft drink. Guilty ako sa chocolate. Guilty ako sa chocolate. Oo. At kumbaga munching. But again, alam mo, nakakatakot kasi nakita ko, minsan may nakita ko talaga yung sugat hindi gumagaling. Naku, medyo ano ba yan? Ano nangyayari dyan? At the same time, iba may amputation pa. Yes, sir. So marami po tayo kasing stages ng sugat sa diabetes na related sa feet. Kasi lagi po ang titignan po natin diyan, yung asukal po kasi sinisira niya po yung mga blood vessels natin. Kaya nakikita nyo yung ating blood vessels at mga ugat. Kita nyo sa paa, mabilis magkasugat, hindi gumagaling kasi sira po ang mga ugat. Hindi po nararamdaman dahil sira din yung mga ugat. So yun po yung nangyayari. So yung simple po na scratch, dahil po walang ugat na nagsusupply ng nutrients, wala pong blood vessels na nagsusupply ng nutrients doon, hindi po nakakarating yung dugo doon na may importante na may growth yung parang wound factor para magsarado yung sugat. Lumalaki po ang sugat, napapabayaan. So kaya po actually po just to share with you, sa ClearBridge po, meron po kami ngayon na partnership sa mga doktor kasi we also distribute what we call Solagen, peri-wound skin support na ina-apply po sa paligid ng sugat at sa mismong sugat po ng ibang ating specialista. Ito po ay stem cell based, so ibig sabihin
ini-stimulate ng exosomes po yung mga healthy cells na madagdagan sila, bumuo ng maraming cells at magsarado po yung sugat. Yung alam so niyo po tinutulungan. Nagkakatulungan siya, hindi ba? Correct po. Kasi sa ngayon po, meron po tayo mga antibiotics. Importante rin po yung antibiotics, no? Pero first in the Philippines po, just approved by FDA this last March po, itong Solagen cream po namin and gel na pinapahid sa paligid ng sugat po ng actually, hindi lang po ito para sa mga diabetiko, pero rin po sa mga may bed ulcer, bed sores po, and even po sa mga sugat, no, pag ayaw nilang mag-scar masyado, meron po tayong mga cases na maganda at mabilis po yung pag-heal ng sugat. Aha. So may mga technology na pala, may advancement naman tayo na really helping out in solving the health issues, di ba? Correct po. And so, even po sa diabetes. Oo. Ang dami po nating gamot. Pero the best pa rin po talaga is meron pa rin po kasi mga diabetes na reversible. Meron po akong miracle cases po na may mga diabetes na because nakinig po sila sa akin na yearly magpa-check up, nakaka-capture agad. Nakaka-capture po agad. So, dun pa lang po sa pagkalagpas ng threshold, yung 'di ba, mayroon po tayong kinukuha, hemoglobin A1C saka fasting blood sugar. Yan po ang dalawang ginagamit natin para makadiagnose po ng diabetes. Kapag sumobra po dun sa normal threshold, tapos nag-start na po tayo ng gamutan. Meron po ako mga cases na na-reverse po nila kasi bukod sa naggamutan sila, nagpababa ng weight through exercise and proper diet talaga. Kumbaga may discipline na, no? I mean, in other words, a doctor can only do so much. Correct po. But it's actually the patient or the person, no? Can really be the one to discipline, di ba? I mean, correct po. Kahit sabihin mo namang, kahit sabihin sa'yo ng magulang mo, pamilya mo, pinag-aral kita, kaya gamutin mo ko. Hindi ka naman miracle, di ba? Correct. We are responsible to our own body, di ba nga, sir? Dapat kasi tayo ang mas nakakilala sa katawan natin eh. So dapat tayo ang mangalaga. Pero Doc, masyadong challenging sa inyo yan kasi you live by example di ba? I'm sure marami kang mga colleagues na talagang you are only becoming you're a doctor but you also have to live by example. In other words, practice what you preach, di ba? Opo. Ako po ina-enjoy ko na lang kasi ang iniisip ko since mahilig po ako mag-travel, I want my 60-year-old self to thank my current self. Kasi ang goal ko is kaya ako tumatakbo, kaya ako kung ano-anong ginagawa ko po. Kasi atleta din po ako ng Spartan Obstacle Race. So nag-train din po tayo diyan. So ang goal ko po is by 60-year-old, marami pa rin po ako mapuntahan na mga lugar-lugar because kaya ko pang maglakad at kaya ko pang gumala because I'm still healthy. So yun po ang ating goal. Kumbaga, enjoy life. Not life giving you the hardship, di ba? Para bang, kumbaga, ang dami naman mga, ang dami naman tayong mababasa, ang dami tayong mga right way of mga YouTube na mga nakakapagbigay ng motivational. And really, at the end of the day, nasa atin yun di ba? How you take things like, di ba? Napakaswerte po ng mga bata ngayon at ng mga tao ngayon kasi available lahat online. And exactly. Tama po kayo. Kaya po, ang sinishare ko po kanina, instead na yung mga kaguluhan ang titignan nyo, why not mag-YouTube po kayo ng mga meditation, mga inspirational. Exactly. Yan. So, yun po ginagawa ko. Tsaka surround yourself with positive people. Opo, kaya nga po ako dumidikit sa inyo, sir. Kayo ang aking idol. So, kailangan talaga, kung sino yung ina-idolize mo, didikit lang tayo doon. Kasi minsan talaga pag negative yung mga tao sa paligid mo, ang good sa akin po, aware na ako, nararamdaman ko sa sarili ko, masyadong negative. Alis mo namimimik mo yung mga tao na nasa paligid mo. Di ba? Opo, na-absorb talaga. Na-absorb mo di ba? Yung mga, you catch yourself na, yung kanyang habit, nasabi mo na. Kasi, let's face it, it's not only our mind, it's also a subliminal, our subconscious. Correct po, subconscious, correct. Subconscious yan wala namang right and wrong ang subconscious, hindi ba? Basta kung ano nandyan, absorb na. And then later on, you'll catch yourself
mimicking, di ba? Eh di mimic mo na yung taong gusto mong maganda yung halimbawa, di ba? Opo, ang so yun sa ang ano inyo. doon. So anyway, ito Doc, paano yan? Ano mga three things aside from moderation, or let's say like people who want to be in business, ikaw ay isang doktor at isang entrepreneur, okay? Ano ba talaga ang dapat na magandang pananaw ng isang tao na pagdating sa negosyo, magsisimula ng negosyo? Ano mga tatlong takeaways kaya? Sa akin po is first, pursue your passion. My passion has always been about leadership. My passion is all about medical leadership. So pinagsama ko siya, why not medical leadership? Samahan na natin ng management. So naniniwala po kasi ako, pag pinursu nyo yung ang passion nyo, for me kasi passion is, if money is not an issue, you will be doing that thing 24 hours, hindi ka po pagod. So I did pursue that. And number 2 take, kapag pinursu nyo yung passion nyo po, money, magpa-follow na lang siya. Tapos third po is love your people. No? Ano man yung sila man yung execo mo, or sila man yung mga guard, or sila man yung ano man posisyon nila sa organization, pantay-pantay sila. You have to serve them as me as the CEO. Di ko po na-share sa inyo na ano po ako, na-promote ako from Chief Medical Director to the CEO or President na po ako ngayon. Hey, galing, galing. Congratulations. Galing, ha? Opo, ito po posisyon natin, it's about not just making money, but also serving the people who serves the client or the people that target natin, no? Yun po yung sa akin, because for me po, at the end of the day, the best investment is all about relationship natin sa mga tao natin. Kasi nga, yung energy nga po nakakahawa, di ba? If yung mga tao natin, they feel that they are being taken well, so syempre yung mga clients po namin na alagaan din nila. So yun po ang akin talagang motivation po. Pursue your passion, money comes after. And then third is take care of your people. Yun po yung for me pinaka nag-a-align kung bakit hindi pa rin ako stress. Sabi nila mukha pa rin po akong bata, magpo-40 na po ako. But no joke. Talaga 40 ka, akala ko 25 ka lang eh. But thank you. Alam ko nag-bodybuilding ka. Alam mo ito si Doc, nakita ko yung transformation nito no. Talagang last year o before pandemic ata. Before pandemic, medyo unhealthy po tayo. Oo, talagang nag-transform to. Pinago po tayo ng pandemic. Oo, talagang nag-bodybuilding. Aba, mayroong mga abs na siya, no? I mean, yan na. Nahiya ako, nakikita niyo pala sa mga post ko. Oo, pero nakikita ko naman yung transformation, di ba? Yung transformation. It's not for self-grandeur, no? But you're just setting an example na yes po, yun po talaga, inspiration. Ganon. So anyway, Doc, keep healthy living and please spread the word around about all this, sana naman, the ideal there is how do you strike the balance? Sana naman kumonti ang dialysis center, but again, it's also good in a way na mga tao natin ay nagiging health conscious. But again, nandiyan na talaga yung dialysis, but magkakano nga ba talaga, average pala, naisip ko lang, magkano ba talaga ang gastos niyan sa isang magpa-dialysis, isang treatment, isang session? Kada session po, 4,000 po ang nilaan ng PhilHealth. 4,000? Opo, 4,000. Ano yung out-of-pocket ng pasyente? Sa ngayon po, hindi na po inaalaw ng PhilHealth, kaya po tinaas nila from 2,600 to 4,000. Hindi na po sila nag-aalaw ng copay or mga pasyente na maglalabas ng extra. Okay. And pag ikaw ba nagpunta sa isang dialysis center like Clearbridge? Clearbridge po. Pwede ba akong pumunta sa iba? O actually po, pwede pong lumipat, no? Pwede pong lumipat, or yung mga ibang pasyente ng iba, baka masilip nila yung Quezon branch po namin, napakaganda, lumipat na sila sa amin. Dapat magpadala ka ng litrato sa akin para ma-insert natin yan dito. Okay? Opo. Oo. So pwede po, basta po, hihingi lang po yan ng mga certain papers, referral papers po from the current dialysis center. Tapos po, para kung sino man po yung lilipatan nila, alam kung ano yung mga setup sa machines na gagawin. Kasi may setup po yan, mga tinitimpla po sa machine. So kung ako yung nagda-dialysis, gusto kong magbakasyon kunyari sa Japan, paano yun?
Ay pag ganyan po, kino-coordinate po natin sa mga dialysis center sa ibang bansa. Binibigyan po sila natin ng paper. Pero most of the time po, yung mga pasyente na galing US, galing Canada, sila po yung pupunta sa dialysis center natin dahil magbabakasyon sila sa Philippines. So far, wala pa po kaming nakita na from our end na magbabakasyon sa ibang bansa. But if that will happen, of course, tungkulin ng dialysis center na makahanap ng transient na pagdadialysisan ng pasyente po namin. Or no? Ay, grabe pala, no? Marami ka, bukod sa passport at visa, meron ka pa ring arrangement for your dialysis. Exactly po. Kasi po yung, di ba po yung experience nyo nga po, yung kakilala nyo, isang beses lang na hindi na pag-dialysis, na hindi na maganda. Nag-miss lang siya. Nag-miss lang. Opo. So medyo, kaya nga po, the best po talaga is to prevent, no? Para mapuntahan natin yung mga lugar na gusto nating puntahan. Let's be healthy, no? Not just healthy physically, but mind and soul. And in all aspects. Sama na natin, sir, yung financially healthy. Exactly. Kasi since we are entrepreneurs. Pag hindi ka financially healthy, stress yan, di ba? Correct po, correct. Or let's say, mga nangungutang sa'yo, hindi mo rin masingil, stress na rin yan, di ba? Correct. So yan ang problema. So always keep a good, healthy mindset, di ba? Correct. So Doc, maraming salamat. Thank you very much for having me. At abreast of what's happening. Again, we hope that we have imparted a lot of insights ni Doc to our viewers. Sana naman, medyo alalay na tayo sa ating kalusugan, di ba? At kung entrepreneur ka, mahirap kung sakitin. Parang captain of the ship. Correct. Saka ka nakakita ng kapitan ng ship na nakaiga. Paano yung mga kanyang crew? Sabihin sa'yo, Captain, where do we go? I'm sorry, do not disturb. Di ba? So, ayan ang ano natin. So, Doc, maraming salamat. Keep in touch. And we hope dumami yung branches nyo and padala ka sa amin ng ating mga litrato para naman mabisita ka dyan. At also, salamat din sa PCCI Quezon City Chapter at si Doc ay nandun. Yan. Kung gusto nyo sumali kayo sa Quezon City Chapter. At para makita nyo naman nandyan si Dr. Rainier. Okay? So, Doc, maraming salamat. Salamat po. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye po.